mga ka-TESDA! Welcome sa ating programa sa TESDA Kayang-Kaya na napapanood nyo po live sa ating TESDA Facebook page at napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong ka-TESDA Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDA Mili Bungkasan. Good morning mga ka-TESDA! Patuloy niyo po kami samahan sa umaga nito para sa balitaan at talakayan sa makaganapan dito sa TESDA. Kasama po natin ngayon as usual sa technical side sina Sir Roger Liovit, Sir Warren Hinampas, Sir Bong Bautista, Sir Waller Lau, Sir Hope Amable at si Ma'am Cristel Dilan. Nakantabay naman ang ating mga social media officers para sa inyong mga inquiry sa ating live stream dito po sa TESDA Facebook page. Sa ikalawang bahagi ng ating programa ay ang recorded interview po natin kay Acting Executive Director Lorien Judith Marie Wanani o si Director Yen ng Enterprise-Based Education and Training Office para sa mga updates po tungkol sa ating EBET programs. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, batiin po muna natin ating mga sugid na tagapakinig. Pinapabati po mula po dito sa PIO na si Ma'am Eileen Sa. Pinapabati niya po ng happy birthday ang kanyang asawa na si Sir Randy Sa. Ayan, happy birthday po Sir Randy. Happy birthday Sir Randy! Binabati ko ng warm congratulations si Cherise Kongkong Estremos sa pagpasa sa kanyang housekeeping NC3 assessment. Hi Cherise! Si Cherise po ay naging pambato natin dito sa beauty therapy nitong nakaraang World Skills ASEAN Manila 2025 at ngayon ay nagmumultiskilling. Congratulations sa iyong multiskilling journey, Cherise! At gusto ko po sanang batiin ng congratulations po si Sir Carl Nicole Santiago. Siya po ang magiging representative po o isa sa mga representative na aming city para sa Lakan at Lakambini ng Laguna 2026. At binabati ko rin po siya ng Happy Valentine's Day. Ayan. See you later. Hi Carl! Congratulations! Gusto ko lang din batiin ng congratulations sa aking pamangkin at newly married couple na sila Madel at Sinford. Ayan. Nagpakasal sila nitong nakaraang Saturday. Congratulations sa inyong dalawa and congrats Madel and Sinford. Sinford, welcome to the family. Ayan. And of course, gusto po sanang mag-shoutout po no sa ating mga kasama po sa Laguna na nakakasama po sa pickleball sa The Dinkyard. Shoutout po sa inyo dyan. And may nagpapa-congratulations po si Hope. Bakit kayo ko-congratulate? Advance congratulations Hope Amable. Ay! Oo, ito na yun. Oo, advance congrats Hope. At yung mga pickleball players ng PIO, sina Sir Roger, sila Sir Bong, at si Sir Waller, at si Sir Hope. At Ayan. si ako. Ayun. Sama ako. Si ka-TESDA Mili. Congratulations sa inyo. Pickleball club na sa TESDA sa susunod na mga buwan. Sana Ayan. po. Of course, shoutout sa aking kaibigan at pagbati na rin ng belated happy birthday sa ating kaibigan na si John Alisa Dar. Ayan, Beshi, happy 28th birthday. Naks naman. At cheers to many more blessings and good health. Happy birthday! And of course, binabati ko rin ng happy Valentine's ang aking favorite roommate at favorite lifelong learner. Walang iba kundi si Tintin Duran. Happy Valentine's Day and I love you, Akon Hamut Husay. Wow! At syempre bukod sa mga pagbati, meron din po tayong mga katanungan mula sa ating manonood at tagapakinig. Sa TESDA, Kayang-Kaya! Mula po kay Miss Ana Marie Santos, pwede ba mag-TESDA training ang hindi nakapagtapos ng high school? Magandang umaga sa iyo Ana Marie at maraming salamat sa iyong katanungan. May ilang kurso po tayo na tumatanggap ng hindi nakapagtapos ng high school. Ngunit iminumungkahi po namin na sikapin natin makapagtapos ng high school para po mas maraming training at oportunidad ang inyong makuha, lalo na sa opisina gaya ng TESDA. Para sa inyong katanungan, hanapin lang po at makipag-ugnayan lamang po sa pinakamalapit na TESDA office sa inyong lugar para po kayo ay kanilang ma-assist. Ayan. Muli paalala lamang po sa ating mga kababayan na mag-iingat po tayo mula sa mga scammers o fake pages po na nagpapanggap na TESDA. Tandaan po natin na ang ating mga serbisyo dito sa TESDA ay libre po at hindi po humihingi ng bayad. Kapag humingi po ng bayad, naku siguradong scam po yan, kaya dobleng pag-iingat po mga kababayan. Samantala, atin po munang silipin ang mga pangunahing TESDA updates mula sa ating mga TESDA Information Officers.
Mga maiinit na balita at kaganapang ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. 52 garbage collectors at street sweepers sumailalim sa solid waste management training sa Bataan. Test update mula kay Marlene Navarro ng TESDA Bataan. TESDA Update. Matagumpay pong natapos ngayong ika-30 ng Enero taong 2026 ang Solid Waste Management Training na isinagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Zero Waste Month 2026. Ang nasabing pagsasanay ay pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan sa pamamagitan ng Provincial Public Employment and Services Office o PESO at ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO katuwang ang TESDA Bataan. Isinagawa ang 8 araw na training mula Enero 20 hanggang 23 at Enero 27 hanggang 30 sa taong 2026 sa One Bataan Command Center sa Urani, Bataan. Nadinaluhan ng 52 kalahok na binubuo ng mga paleros o garbage collectors, garbage truck drivers at street sweepers mula sa 11 munisipalidad at 1 lungsod ng ating lalawigan. Ayunin ng pagsasanay na mapalawak ang kaalaman, kasanayan at wastong pananaw ng mga kalahok at mapaangat ang antas ng kanilang propesyon sa pamamagitan ng Solid Waste Management Training na may kaukulang Garbage Collection NC1. Matapos ang training, ang mga kalahok ay sasailalim sa assessment para sa Garbage Collection NC1. Ang pagsasanay pinangasiwaan ng mga regional lead trainers ng TESDA Region 3 na sina Ginoong Rico Briones ng Concepcion Vocational School at Ginoong RJ Payang ng PTC Tarlac. Ang programang ito ay patunay ng sama-samang pagsisikap ng pamahalaan upang maisulong ang kalinisan, kaligtasan at pangangalaga sa kalikasan at upang bigyang halaga ang mahalagang papel ng ating mga manggagawa sa solid waste management. Muli, maraming salamat po sa lahat ng katuwang at kalahok. Sama-sama po tayong kumilos para sa malinis, ligtas at sustainableng Bataan. Mula sa TESDA Region 3 Bataan Provincial Office, ito si Marlene Navarro para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. Maraming salamat Marlene ng TESDA Bataan. Samantala, TESDA inilunsad ang Skills Passport, bagong digital gateway sa training at trabaho. TESDA update mula kay Mary Ann Davales Mogol ng TESDA Central. TESDA Update. Inilunsad ng Technical Education and Skills Development Authority ang TESDA Skills Passport, isang all-in-one mobile app na nag-uugnay sa mga Pilipino sa training, scholarships at trabaho. Isinagawa ang paglulunsad sa makabagong San Juan Theater na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at TESDA Director General Kiko Benitez. Ayon kay Secretary Benitez, layo ng Skills Passport na gawing mas madali, mas mabilis at mas malinaw ang pag-access ng mamamayan sa skills training at employment. Aniya, sa pamamagitan ng app, mas titibay ang ugnayan ng training patungo sa trabaho at mas magiging visible at verifiable ang kasanayan ng mga TESDA graduate. Gumaganap bilang digital identity at skills portfolio ang TESDA Skills Passport. Kabilang sa mga tampok nito ang digital record ng national certificates at trainings na may QR-enabled resume, job hub na nagmamatch ng TESDA graduates sa trabaho, access sa TESDA online program, real-time updates sa scholarship applications, at locator ng TESDA accredited training center sa buong bansa. Mayroon din itong identity verification at data security features, kabilang ang PhilSys validation. Sa naturang okasyon, si Pangulong Marcos Jr. ang unang naging opisyal na user ng TESDA Skills Passport, hudyat ng formal na pag-activate ng platform. Ayon sa TESDA, suportado ng app ang advokasya ng administrasyon para sa digital transformation ng serbisyo publiko at pagpapalakas ng kakayahan ng manggagawang Pilipino, lalo na sa paghahanda ng bansa sa ASEAN Chairmanship. Ang TESDA Skills Passport ay maaari nang i-download sa Android at iOS devices. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Mary Ann Davales Mogol sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update.
Maraming salamat, Mary Ann ng TESDA Central. At yan ang ating naging TESDA update sa umagang ito. Maraming salamat mga ka-TESDA sa patuloy na pag-antabay sa mga updates mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nice din natin pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nag-ulat ng ating mga updates sa umagang ito. Ako pong muli ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Mili Bungkasan. Susunod na po ang ating recorded interview kay Acting Executive Director Lorien Judith Marie Wanani o si Director Yen tungkol sa Enterprise-Based Education and Training Office updates. Standby lamang kayo dyan mga katesda. President has asked to ensure that testing goes Kayo pa rin na nakikinig sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya Live sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre napapanood sa ating TESDA Facebook page. Ito pa rin po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Mili Bungkasan. Sa bahaging ito na ating programa, pag-uusapan naman natin ang updates tungkol po sa programa ng TESDA na EBET o Enterprise-Based Education and Training. Ang EBET ay programa ng TESDA kung saan malaki ang papel na ginagampanan ng industriya o di kaya yung mga pribadong kumpanya. At para pag-usapan ang lahat ng yan, makakasama po natin ngayon ang Acting Executive Director ng Enterprise-Based Education and Training Office. Walang iba kundi ang ating kaibigan, si Director Lorien Judith Marie Wanani o mas kilala sa ating dito as Director Yen. Good morning po, Director Yen, at welcome dito sa ating programa. So magandang umaga kay Reggie, Miss Milinon. Magandang araw sa lahat na nakikinig sa TESDA Kayang-Kaya Teleradyo, sa ating mga kababayan, trainees, learning facilitators, trainers, industry partners, mga kumpanya at LGUs, at lahat ng naniniwala na ang kasanayan ang susi sa kinabukasan. So isang espesyal na pagbati syempre sa ating mga enterprises. Isang malaking shout out sa ating mga enterprises na matagal nang katuwang ni TESDA. Kayo po ang tunay na dahilan kung bakit nagiging posible ang enterprise-based education and training dito sa Pilipinas. Ayan. Ayan, Good morning po, ma'am. Good morning, SKL. SKL. Ano po SKL? Share ko lang. Share ko lang. Si Director Yen, magkababayan kami niya. Wow. Kababayan, mga galing from Samar, capital of the Philippines. Ay, Yes. hindi, taga Samar ka? Hindi. Oo nga. Sorry. Doon na ako nag-aral actually. Pareho kaming waray-waray. Ayan, maupay nga aga mo, Director Maupay nga Yen. aga ko, Reg. Ayan. And maupay nga aga ha mga namamati. Yes. Mga oo. waray-waray ko. Ayan. Ayan, ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga manonood po, no, ma'am, ano po ba itong EBET po? Okay. So, ang EBET po o ang Enterprise-Based Education and Training ay ang paraan ng pag-aaral kung saan ang training ay ginagawa mismo sa loob ng isang kumpanya. Enterprise-based nga, di ba? So, actual workplace, actual machines, actual standards, actual supervisors, and the actual culture, workplace culture. That would equate a real-time work experience. So, noong November 7, 2024, naisabatas ang Republic Act number 12063 or ang EBET Framework Act. So, ang batas na ito ang nag-institutionalize ng enterprise-based training sa bansa. So, pinag-isa nito ang dating magkakahiwalay na apprenticeship, learnership, dual training system sa iisang malawak at malinaw na framework na industry-driven and competency-based. Ayan. Wow. So, ang ating mga TESDANs po ay magkakaroon ng experience sa actual workplace po. Tama Yes, po ba? oo. So actually ang layunin talaga ng framework, tugunan yung job skills mismatch, ihanda ang mga Pilipino para sa employment, actually hindi lang sa pagiging job ready but also future ready, at yung ating career progression. So, hinihikayat din natin ang private sector na maging co-pilots. Hindi na lang ito sa education sector na lang, no? Hindi na lang mga eskwelahan. Yung mga enterprises mismo, yung businesses mismo, sila ay maging aktibo at maging bahagi ng training development para matugunan din naman ang mga workforce na kailangan din naman nila. Yan. Actually, kagabi ko lang to naisip din na tanong, no? When you say industry and companies,
meron mga LGUs na halimbawa meron silang magpapatakbo sila ng sarili nilang hotel. Pwede kaya yung mga LGU? Actually, ang ang primary base sa batas, no, ang primary registrants ng training ay mga enterprises po talaga. So kung meron naman silang legal personality na sila isang enterprise, kahit ito ay LGU run, then probably they can also Ay, oo nga, oo. Kasi naalala ko lang yung COA doon sa Cavite. May COA hotel na. Tapos mga test na graduate yung nag-OJT sa kanila, in fairness ha. Sabi ko, oo nga, no, pwede kaya ito sa EBET. Pinag-stayhan namin nila Chief Roger doon sa Cavite. Ayan. Oo, pero just to clarify it then, the law is also specific na kapag training related activities na tinatakbo ng NGAs, hindi siya covered na EBET. Okay. So magkakatanong na lang sa sa legal entity nila kung ano ang description nila nung pag-register nila nung kanilang enterprise. Ayan. Yan. Ma'am, nabanggit niyo po yung job mismatch po, no? Ano po ba itong job mismatch? Para for better understanding, paano po ba masasabi na isa itong mismatch? Naging problema. Okay. So maraming TVET graduates ang di agad-agad na-hire kahit skilled na sila kasi hindi nila, wala sila nung hinahanap na competencies ng isang particular enterprise or industry. So kahit available sila for work, hindi naman sila pumapasa doon sa requirements ng industriya or ng isang kumpanya. So technically, hindi din sila na-hire. So marami tayong nagiging supply ng mga graduates pero hindi din sila eventually na-employ. So that's the problem that we are trying to address also for EBET. Kasi kahit naman hindi pa sila empleyado, if they are going to undergo the training through EBET, mas nahuhone sila doon sa specific competencies na kailangan ng isang kumpanya. Na not necessarily meron si TESDA initially kasi may mga emerging qualifications and competencies na hindi naman agad nagagawa ng standard si TESDA. So, the enterprises can develop their own training plans, train these potential workers, and eventually from these workers, makukuha nila yung mga kailangan nilang sa kanilang workforce. That's actually so nice. Oo. Kumusta naman ang pagtanggap ng mga industry at mga companies natin, ma'am? Actually, ang tagal na daw nilang, kumbaga sabi na may nanalo na. Talaga? Nice. Kasi ito na daw yung hinahanap nila talaga. Ang dami na naming nakausap na they're very happy. Actually, this was in existence even before. Pero ang nagiging issue kasi ang daming requirements daw ni TESDA. Mahilig daw sa papel ang gobyerno. So isa yun sa naging natin when we did the consultations, when we were preparing the actually finalizing the law and the IRR. Isa yan sa mga naging feedback ng industry. So, nasabi nila, ang daming requirements kasi. So, ang ginawa natin, ginawa na lang nating 4 yung requirements. So, ang sasubmit na lang, from sa UTPRAS kasi yung regular registration as a TVI, talagang marami. Kasi TVI sila. But for enterprises, we only have to submit yung letter of intent, yung training plan, yung kanilang legal personality. So, pwede yan SEC, pwedeng DTI, pwedeng yung CDA, yes, and even yung mga business permits ng maliliit na mga enterprises or what we call MSMEs. Pwede na po yun. And then, yung list of learning facilitators nila. So, yung 4 na yun, pag nasubmit nila sa any nearest TESDA provincial or district office, that would facilitate yung registration nila. Ayan, kasi may mga queries din po tayo regarding po dyan. May mga gusto pong makipag, rin po with TESDA. So, sa mga nanonood po, na gusto magpasa, pumunta lamang po sa pinakamalapit na TESDA po sa kanilang lugar, which is existing po tayo sa lahat po ng regions and provinces. So sa ngayon, actually, meron na tayong 611 registered EBET programs. Wow. Ganon kainit yung pagtanggap ng mga enterprises. Imagine niyo na naisabatas yung EBET Framework Act noong November 2024. After 3 months, yung around February 28,
2025, nagawa na natin yung IRR. And then after the IRR, ginawa na natin ng TESDA implementing guidelines noong June 2025. And then nung November 2025, binuo na po ng TESDA. Salamat po kay Sec Kiko. Binuo na po ng TESDA ang Enterprise-Based Education and Training Office. Yun po yung isa sa pinakabagong opisina ni TESDA. Yun po yung opisina ko ngayon. So, barely, 3 buwan pa lang kami. 3 buwan, So, oo. yes. Oo. So, yun, talagang para tutukan yung implementation ng batas na ito. Kasi tinututukan din to ng Kongreso, ng Senado, at even ni President. Actually, we are about to submit to the President by the end of the year a report on the law after its implementation. So, Oo. Ma'am, curious lang din po ako. Ano po yung parang pinakamaraming industries po ang nag-ano po sa atin? actually, ang pinakamaraming industries, ang pinaka-active na industry dyan ay ang, I think, ICT sector na pinangungunahan ng IBPAP natin. Talagang super active sila sa pag-register. Ang dami nilang na-register na mga na-entice na mga BPO centers na mag-register under EBET at mag-offer ng training programs for their employees. And then sumunod noon ang tourism industry. Actually, ang isa sa mga naging unang nag-register ng EBET si Manila Hotel. Talaga? Yeah, oo. Wow. And then next is yung agriculture naman. Agriculture and fishery. Actually, ang top 10, ICT sector, tourism, agriculture, meron na din for construction, automotive, meron na din, metals and engineering, human health or healthcare, then EIM or electronics. Yan yung marami tayong registrants. As of, 2025 pa lang. So, very That's so nice. So, and that's growing, no? Yes. Of course, Yes. dahil Of course. sa enthusiasm ng ating industry. Kasi nga na-mention mo kanina, no? Parang ito na yung hinihintay nila. Kasi for a while, the law, nagkaroon ng expression na dapat meron tayong mga incentives, benefits for the companies. Lalo na yung tax incentives, no? Maaari mo bang ikwento sa amin, Ma'am Yen, kung ano po ba itong mga tax incentives na pwede matanggap nila? Sige. Ang under the law, actually, it was specifically stipulated in the law, no, na may 50% additional tax deduction ang enterprises sa kanilang training expenses na nagamit nila sa EBET implementation. So, magiging 75% ito by 2028. So, yung mga nagastos nila lahat sa pag-implement ng EBET, pwede nila yon isubmit sa BIR to be deducted, 50% of which sa kanilang tax. And then, until 2027 po yun. Then, 2028, aangat po yan into up to 75% po na pwede nilang i-request for deduction. So, yung mga training development plan nila, pwede nilang i-apply sa EBET? Pwede, ganun ba yun? Oo, pwede po. Ay, yung lahat actually, sobrang flexible na nung program na sila mismo ang magde-determine kung anong mga competencies and skills na gusto nilang i-train Oo, for mga their upskilling, workers. So, no? kunwari, meron silang mga needs na hindi maibigay agad ng mga degree programs or yung mga existing TVET programs natin. They can develop their own, come up with their own training plan. Actually, even yung kanilang in-house na mga training, kapag ni-register nila under EBET, yung gastos nila doon, pwede nilang i-apply for tax deduction. Other than the tax incentives, ma'am, ano po yung pwedeng matanggap ng isang kumpanya kung interested sila sa EBET? Ayan. Of course, aside sa tax incentives, TESDA is also providing scholarship allocation for enterprises who would want to engage in EBET. May scholarship support po ito, so depende din po sa programa. For example, ang general EBET, ang covered ng scholarship can be training cost, assessment cost kung may assessment tool tayo. And then yung mga learners will also receive allowance from the scholarship talaga? program. Yes. And ang allowance naman po applicable lang for general EBET tsaka apprenticeship programs. When you say general EBET, may kinalaman ba ito sa mga trainees? Like bagong recruit ba dapat sila or kahit in-house ito? Okay. Ang general actually is under the law, may 3 type ng EBET programs. So, Okay, una okay, is yung yeah. general EBET programs. The general EBET programs are for programs falling under level 2 below. So, level okay. 2 below,
General EBET siya. Another nuance for General EBET, in terms of learners, we can accept 15 years old, at least 15 years old for General EBET, yes. And then, ang limitation ng duration for the program is only until 6 months. Yes. Then in terms of allowance for the learners, walang specified na amount ang sinabi ang batas, but ang sabi doon is sufficient for meal and transportation allowance. At least. But the company can give beyond. Yes. So, subject na yan sa agreement between the enterprise and the learner. Pagdating naman po sa apprenticeship, ito naman yung level 3 up na mga qualifications or training programs. And then, in terms of entry level ng mga trainees or learners, at least 18 years old. And then, pagdating naman po sa training duration or period, it can be as much as 3 years. Yes, kasi apprenticeship, higher level na kasi. So, it may entail longer Parang period developing career, no? Yes. And then, in terms of the allowance, ito na, naging specific ng law na 75% of the minimum wage ang ibibigay natin sa learners. Yes. And then, for upskilling po, by the way, yung General EBET tsaka apprenticeship, these are for learners na hindi pa empleyado ng isang enterprise. Okay. Oo. Pagdating naman... Thanks for clarifying. Yes, oo. Kasi doon minsan nagkakalituhan. Pagdating naman po sa upskilling, these are the EBET programs specific for the employees naman po ng enterprises naman. So, empleyado sila. So, technically, pagdating sa duration, maximum of 3 years, depende sa complexity ng training. And then sa age, I think 18 kasi employed na sila. And then ang allowance, wala na pong specified ang law dahil empleyado na sila. Ang dapat lang, no diminution of existing benefits ng employees who are tagged to be learners under EBET. Definitely. Ma'am, nabanggit niyo po yung level 2, level 3, no? Paano po ba natin ma-identify kung anong levels yan? Opo. At walang in-specify yung batas, no? But we pattern the leveling doon sa existing na ginagamit natin na descriptors for the PQF. So, yun yung main PQF reference. is the Philippine Qualifications Framework. So, yung descriptors for the knowledge, skills, and attitudes ng levels 1, 2, 3, 4, doon natin muna nire-reference. Kasi yun lang ang existing reference natin for such. Halimbawa, supervisor ako at gusto ko ma-under EBET. Of course, empleyado na ako niyan, no? Tapos, empleyado na ako ng kumpanya yan. So, nandun na ako sa mga level 3 above, no? Depende sa training contents ng competencies. Okay. Kasi kung magsuswak siya doon sa descriptors ng pag level 3, ito yung descriptor for knowledge, for skills and attitudes. So, isuswak natin doon yung competencies ng isang particular program or training. Yung trainings po nito, ma'am, paano po yung modality po nito? Okay. So, sa ating existing guidelines, we have 4 different modes kasi ginawa nating flexible. So, una mo na yung standalone. Ano ibig sabihin ng standalone? The enterprise can deliver the training program on its own. Wala siyang ibang partner, siya lang. Pwede yun. Next is yung co-implementation or cross-enterprise. Ibig sabihin, may kapartner siyang isang enterprise. So, kunwari, yung isang facility niya hindi sufficient to deliver the competencies, pwede siya makipag-partner na kunwari, sister company niya. Dalawa sila. Mag-agree lang sila. May templated MOA na tayo for this na in accordance with the law yung provisions. And then, mag-agree lang sila. And then, sa training plan, i-indicate lang saan, anong part ng training ikakandak sa ganitong enterprise A, then yung saang part ng training lilipas sa enterprise B. Then we also have yung enterprise and TVI or academic institution partnership. So, ang enterprise may also partner with an academic institution, pwedeng higher education institution, pwedeng existing TVI natin. Oo, yung mga private institutions, yes. no? Oo. So, kunwari, mag-uusap sila ng TVI, si TVI magde-deliver ng theory part. 40%. Tapos, yung 60% dapat nandun sa enterprise for the practical part. Yun ang magiging agreement. Pero pwede yung mga test the technology institutes natin. Ang maganda pa nito kasi hindi natin na-require na registered yung program ng partner TVI nila. Wait a minute. Ibig sabihin, kung company ka na, not necessarily na may existing program yung
may existing registered program Registered with TESDA, program. yung TVI. Okay. Oo, kasi ang ating kausap naman ay yung enterprise. Yung company ang kausap. Ngayon, kung gusto na enterprise na tinatanggap niya yung TVET institution or yung HEI na yan, kahit walang TESDA registered program, nasa kanila na yung dalawang agreement. Ang ultimately nakausap naman ni TESDA, still the enterprise. Kasi siya yung main registrant ng program. Oo nga, kasi nga, kung ganun ang gagawin mo, parang binalik mo pa rin siya sa dating... Yes, exactly. And magiging bottleneck na naman magiging siya. bottleneck na Yes. naman siya. Tama. Oh, then ang last is, kunwari, tatlo silang enterprises, ikakalat nila yung competencies or yung facilities doon sa tatlo. Plus, meron pa silang partner na TVI or HEI to deliver the training program. Kasi yun yung tingin nilang fit doon sa competencies na gusto nilang i-train. Oo nga, Dahil yun oo yung nga. kailangan nila sa workers nila. Then they can do so also through our fourth model actually. It's the integrated model naman. Integrated model. Yes, That's oo. so nice. So every partnership, meron din tayong prepared templated memorandum of agreement kasi required yun sa law. And accessible na po ito sa ating playbook which will be flashed later. So, yun, para madaling ma-facilitate yung requirements ng ating mga enterprises. So, inisip na natin lahat actually ng mga potential scenarios for Oo this. nga, oo nga. Yeah. Na-imagine ko na kung ano yung pinag-uusapan sa mga economic development committees ng mga probinsya Yeah. at ng mga dahil sa EBET na to, no. Of course, yung office nyo din nakikipag-usap sa ating mga existing industry boards, no? Yes, of course. Oo. Kasi tayo TESDA, active din tayo sa mga industry boards. Yes. Kumusta naman po ang ating interaction with them? Actually, close ang coordination naman like si IBPAP. Isa yun sa ating mga active Yes, partners. So, oo, si no? IBPAP is a recognized registered ITB with TESDA. So, closely coordinating ang TESDA in terms of the registration ng kanilang members. And even yung mga development ng mga training plans, standardizing, and even yung costing, we assist them to come up with the standardized cost and training plans para mas mabilis din yung pag-implement nila ng program, among others. Then we also have close coordination with the other industry boards. Ngayon, we are coordinating with SAPI, for the semicon area, and then actually lahat naman, pati yung PCA for the construction Constructors Association, construction sector. So we are also encouraging the regions kasi prescribed din siya ng law to closely coordinate with these industry TVET boards, among others, to facilitate yung implementation ng ating IBET program. Wow. Ayan, ma'am. So, maitanong na rin namin when it comes to its inclusivity, no? How was the gender equality and inclusion in the EBET po? Okay. So, nagkataon lang din na God advocate ako. Kasi God focal ako nung nasa NCR pa ako noon. So, among others, sa policies, we ensure na specifically stipulated yung ating God advocacy natin sa policy. So, kahit nga lang as basic as pag-handle ng data, so we require na dapat disaggregated yung ating mga data. We also encourage yung programs na yung mga non-traditional trades, may taas That's na right, participation oo. ng ating mga women, among others. Kasi hindi lang naman women even yung mga PWD, senior citizens, among others. So, yun, included naman sila doon sa program and they can actually join the program. Of course, subject din doon sa requirements din ng enterprises. Pero ang maganda dyan kasi na-highlight yung Yes. kasi yun ang minsan kulang Yes. na nati-taken for granted na. Kasama din yun sa monitoring natin, yung pag-monitor ng special clients sa ating sa participation nila sa ating IBET program. Kaya palagi kong sinasabi na God is good God all is the good. time. Yeah. God as in GAD. Okay, ma'am. Of course, itong ating EBET meron siyang path towards formal education. No? Yes. Ito yung isa sa nakaka-excite na part. Paano nyo, explain nyo nga sa amin, ano yung magiging papel ng EBET towards
achieving formal education. Actually, isa din yan sa mga specific directives under the law. So there should be a smooth progression from the 3 education institutions. So ngayon ongoing po yung development ng policy on crediting EBET certifications that can be acceptable sa HEIs. Of course, yun naman yung natin, kasi ang nakakatuwa lang, nag-uusap-usap na si Sec Kiko, si Sec Angara, That's true. tsaka si Chair Agropis. So, kasama po yun sa inaayos natin ngayon. Well, after, pa lang naman 6 months pa lang kami, 3 months pa lang ang IBET. So, ganun na yung, we are leaning towards that kasi isa yan sa mga outcomes and impact that we intend to have a clear policy on the learning progression. So hopefully, sa ngayon wala pa. Ongoing pa siya, But yun yung intention natin na sana yung kanilang credential on IBET pwedeng magamit nila when they proceed to a higher degree or even yung ating mga senior high, makonsider na yung kanilang IBET Experience. training doon sa requirement nila for the work immersion program. Which is open naman si DepEd onto that idea. Inaayos lang natin yung agreements on that. Para mabilis ang implementation. Ma'am, mensahe nyo naman sa ating mga job seekers at sa mga kabataan. Okay. So, mensahe para sa kabataan at job seekers. Kung gusto mong magkaroon ng edge sa trabaho, minsan kasi hindi na sufficient yung diploma. So, IBET ang isa sa smartest pathways dahil nasa totoong mundo ka na ng trabaho habang natututo ka. Alright. Ma'am, mensahe nyo naman po sa mga companies po natin. Ayan, sa mga companies na aming nililigawan. For IBET. Actually kasi para sa inyo ito. Hindi to para sa TESDA, para sa inyo ito. Kasi we are being hounded by several sectors na kailangan namin ng skilled workers. Wala kaming mahanap. So ito na po yun. Tulungan nyo po kaming mapaigting pa ang pag-implement nito at maging successful. Pero wag na po kayong maghintay ng perfect applicant. Gawin nyo na silang perfect through IBET. Habang trainee pa lang sila, please open your doors for them to make them perfect and make them fit for the workers that you need for your company. Pwedeng gamitin ang IBET hindi lang sa bagong hires or for the for near hires or even for the new workforce, new entrants ng workforce, but also doon sa mga kasulukuyang workforce who needs upskilling. Kasi eventually, you will need to have to upgrade and upskill your workforce. Lalo na may AI, ang dami ng bagong emerging technologies and all. So we have to keep our workforce updated to keep our businesses and companies up to date also. So para hindi tayo maging obsolete pare-pareho. So, yan. And finally, Ma'am Yen, before we let you go, message sa ating mga kababayan or sa ating the public, sumubok naman sa ating mga programa dito sa TESDA. Okay. Actually, habang iniisip ko tong mga to, iniisip ko na din kasi yung anak ko. Kasi okay. upcoming na siya college grad. And talaga? Yes. So, I am also considering na magpo-proceed muna siya sa IBET, TVET, kaysa bago mag-college. So, kasi sa panahon ngayon, hindi na sapat yung diploma. Hindi lang diploma ang puhunan. Ang dami nating college graduates pero hindi pa rin sila nakakapagtrabaho. So, ang tunay na puhunan ay ang kasanayan na tugma doon sa pangangailangan ng industriya. Yun ang hinaharap natin ngayon. So, iyan po ang hatid ng IBET ng TESDA. Sinasabi ko nga, IBET is the future of TVET. Hindi lang pala TVET. Of everyone. Training na diretso sa trabaho, diretso sa oportunidad, diretso sa mas maayos na kinabukasan ng bawat Pilipino. At ito po ay simula pa lang. Nice. Very well said. you so much Maraming salamat, Director Yen. Ma'am, thank you so much for giving us time at pagpapaunlak ninyo ng inyong oras at panahon dito sa ating programa. Pwede lang ako mag-final call? Yes, go ahead. Kasi, bago tayo magtapos, gusto lang namin gawing mas madali yung access ng information ng ating mga potential enterprises. Yes, of course. So, sa screen po, naka-flash ngayon ang QR code para ma-access niyo po yung IBET Playbook Volume 1. Ito yung gabay na ginawa ng IBETO team.
kung paano mag-register ng IBET program sa TESDA. So, marami pa pong playbooks ito nalalabas, pero ito po kasi yung first step sa IBET implementation, mag-register ng program. So, nandoon po ang step-by-step process, requirements, at halimbawa actually ng bawat requirement. Even yung mga standard templates na nasa guidelines natin. Kasi kung makikita niyo yung guidelines si TESDA, I think lalagpas yun ng 100 pages. Kasi yung lahat ng templates ng iba-ibang scenarios, nandun na din po sa guidelines. Ito po, pinaiksi natin, ginawa nating laymanized. And para mas madaling maintindihan ng mga enterprises and mga applicants natin. So, available po ito sa IBET Playbook Volume 1, which is flashed on the screen, yung QR code. And then, kung meron pa kayo mga inquiries, may mga tanong, we can always assist you po by sending your questions through the email also flashed on the screen, yung ibeto@tesda.gov.ph po. Ayan. At dahil dyan, maraming beses kang babalik dito para mag-guest, Sure. para explain uli ang Apo, ating walang problema programa. Ayan, maraming salamat uli, Ma'am Yen. At nako, just a text away, you came at pinaunlakan nyo ang ating programa. Oh, walang problema po. Maraming salamat din for having me here. Yeah. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Nais po natin muling pasalamatan si Director Lorien Judith Marie Wanani o Director Yen, ang ating Acting Executive Director ng Enterprise-Based Education and Training Office dito po sa TESDA. Nais rin nating pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nagulat na kani-kanilang mga TESDA updates ngayong umaga. Maraming salamat din sa inyo mga ka-TESDA na tumutok sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya dito sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Para sa iba pang updates sa mga kaganapan sa ating ahensya, i-follow lamang po ang ating TESDA Facebook page at X account at mag-subscribe din po sa ating TESDA official YouTube channel. Pwede rin po kayong tumawag sa ating TESDA hotline sa 8887-7777 o di kayo mag-text sa 0917-479-4370 o di kayo mag-email sa contactcenter@tesda.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng TESDA Public Information Office, ako po ang inyong katesdang Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDang Mili Bungkasan. Lagi po nating tatandaan basta't sama-sama sa TESDA, kayang-kaya.